Ang ating tatalakayin ngayon ay ang Republic Act 8371 o mas kilala bilang Indigenous People Rights Act of 1997. Ang batas na ito ay sinabatas upang kilalanin, igalang at protektahan ang mga karapatan ng ating mga Indigenous Cultural Communities o Indigenous Peoples, ICCs, IPs sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga mananakop, mayroon na silang sariling kultura, sistema ng pamamahala at lupain ang ating mga katutubo. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami sa kanila ang nawalan ng lupa, karapatan at pagkakataon. Dahil dito, nilikha ang IPRA Law upang tiyakin na mabigyan sila ng hustisya, pagkilala at proteksyon. Ang apat na karapatan sa ilalim ng IPRA. Una, karapatan sa ancestral domains at lands. Ang unang karapatan ay karapatan sa ancestral domains at lands. Ito ay tumutukoy sa karapatan ng mga katutubo sa kanilang minanang lupaing ninuno kasama ang kagubatan, ilog, bundok at iba pang likas na yaman na matagal na nilang pinangangalagaan. Ibig sabihin, hindi basta-basta maaaring kunin o gamitin ng ibang tao o kumpanya ang kanilang lupa nang walang pahintulot. Halimbawa, kung may mining company na gustong magmina sa lupain ng isang indigenous community, kailangan muna nitong humingi ng pahintulot sa komunidad. Hindi maaaring ipilit ang proyekto kung tutol ang mga katutubo. Pangalawa, karapatan sa self-governance at empowerment. Ang ikalawang karapatan ay ang karapatan sa sariling pamamahala at pagpapalakas. May sariling sistema ng pamumuno, batas at pagpapasya ang mga katutubo. Kinikilala ng IPRA ang kanilang karapatang pamahalaan ang kanilang komunidad ayon sa kanilang tradisyon at kultura. Halimbawa, maaaring pumili ang isang indigenous community ng kanilang leader ayon sa kanilang nakasanayang proseso, hindi lamang ayon sa regular na eleksyon ng gobyerno. Pangatlo, karapatan sa social justice at human rights. Ang ikatlong karapatan ay ang karapatan sa katarungang panglipunan at karapatang pantao. Pinoprotektahan ng batas ang mga katutubo laban sa diskriminasyon, pang-aabuso at hindi patas sa pagtrato. May karapatan sila sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang serbisyong panlipunan. Halimbawa, kung ang isang batang katutubo ay hindi tinanggap sa paaralan dahil sa kanyang kultura o pananamit, ito ay paglabag sa kanyang karapatan. Pang-apat, karapatan sa cultural integrity. Ang ika-apat na karapatan ay ang karapatan sa cultural integrity o pagpapanatili ng kanilang kultura. May karapatan ng mga katutubo na panatilihin ang kanilang wika, tradisyon, ritual, sining at paniniwala. Hindi dapat maliitin o baguhin ang kanilang kultura laban sa kanilang kagustuhan. Halimbawa, ang pagsuot ng tradisyonal na kasuotan o pagsasagawa ng ritual ay dapat igalang at hindi pagtawanan o diskriminahin. Sa kabuuan, ang Republic Act 8371 o IPRA Law ay nagbibigay ng apat na pangunahing karapatan. Una, karapatan sa ancestral domains at lands. Pangalawa, karapatan sa self-governance at empowerment. Pangatlo, karapatan sa social justice at human rights. Pang-apat, karapatan sa cultural integrity. Ang batas na ito ay hindi lamang para sa mga katutubo. Ito ay paalala sa ating lahat na ang bawat kultura ay mahalaga at dapat igalang. Ang mga indigenous peoples ay hindi bahagi lamang ng ating kasaysayan. Sila ay buhay na bahagi ng ating kasalukuyan at hinaharap. Bilang mga kabataan at mamamayan, tungkulin nating igalang ang kanilang karapatan, pahalaga ng kanilang kultura at suportahan ng pagkakapantay-pantay sa ating lipunan. Sama-sama nating itaguyod ang respeto, pagkilala at pagkakaisa.